Na-experience mo na ba na yung sumakit ang ulo mo dahil gusto mong baguhin yung minamahal mo? Maaring asawa mo, kaibigan mo, anak mo, pamilya mo. Basta sinubok mo na lahat. Talagang ginawa mo na ang lahat para sa kanila. Pero wala pa rin nangyari. Hassle, di ba? Nagpayo ka na. Encourage mo na. Pero wow, ganun pa rin. Talagang sakit ng ulo. Welcome to the channel. My name is Glenn. Normal lang yon. Gagawin mo ang lahat sa mahal mo, di ba? Talagang puproteksyonan mo, ibubuhos-buhos mo lahat talaga para sa kanila. Kaya hindi ka nag-iisa. Na-experience ko yan, and alam ko, na-experience mo din. Hay, pero alam mo ang totoo, sasabihin ko sa'yo, walang makakapagpabago sa tao. Diyos lang talaga ang merong kapangyarihan na baguhin tayo, siya, ikaw, Diyos lang talaga. Kahit gaano kagaling ang pagpapayo mo, kahit ano pa ang eksplanasyon at mga example na ibigay mo, wala pa ring mangyayari. Diba? Talagang napaka-hassle. Alam mo, kahit ilang galon pa ng luha ang maubos natin, kahit ano pa ang gawin natin, kung ang Panginoon hindi kikilos, wala talagang mangyayari. Wala talagang tunay na pagbabago. Yung talagang pangmatagalan. Alam mo, sabi sa Proverbs 21:1, Diyos lang ang makakapagpabago sa puso ng hari. Yun na nag-create sa kanyang heart ng real changes. Naisip mo, no? Kung ang Diyos lang talaga ang nakakapagpabago kahit sa puso ng hari. Imagine, what else can we do to our loved one, diba? Kaya nga, ang hirap talaga. So, ang tanong, ano ang dapat nating gawin? Una, syempre, prayers. Yun naman talaga, diba? Ang una natin dapat gawin. Manalangin tayo, pero hindi lang yung dasal na mabilisan. Kinakailangan yung dasal na gagaling sa puso. Taimtim na pananalangin. Kasi, alam nyo, kapag tayo nagdarasal, kasama natin ang Panginoon, we're asking Him to be a partner. So, ang Panginoon gustong-gusto yon. Hindi niya tayo bibiguin. Kaya, kung talaga tayo mananalangin deep inside our heart to change that person, yun ang number one na natin dapat gawin. Sabihin natin, Panginoon, talagang hindi ko na po kaya. Kayo na po ang kumilos. Nawa ko na po ang aking magagawa. Talaga pong hindi ko kaya, Lord. Kinakailangan po ang strength at kinakailangan po ang partnership nyo. Panginoon, inaalay po namin sa inyo. Inaalay ko po, Panginoon, na baguhin nyo po ang circumstance, baguhin nyo po ang tao na mahal ko. Alam mo kasi, kapag kasama natin ng Diyos at inaanyayahan natin siya sa buhay niya, umagaang talagang kumikilo siya. Kasi mahal niya tayo, di ba? Eto ngayon ang pangalawa na dapat nating gawin. Mahalin natin sila. Wow! Ang hirap, Glenn, di ba? Yung nasasaktan ka, tapos nagmamahal ka, umuunawa at nag-iintindi. Pero yun ang gusto ng Panginoon na gawin natin. Pakita natin ang pagmamahal kasama ang pagmamahal ng Diyos. Kasi alam nyo, sabi nga sa Bible sa Romans 2:4, ang kabutihan ng Diyos ang magpapabago at magpapasisi sa tao. So kung ipakikita natin ang pagmamahal through Him, through Christ, malaki ang epekto nito sa mahal natin. Alam mo, kaibigan, hindi yung sermon natin, hindi yung pangaral natin, hindi yung galit natin ang magpapabago, kundi yung pagmamahal na kasama ang pagmamahal ng Diyos. Yun ang kikilos para makita niya, makita ng puso niya na talagang kasama natin ang Panginoon sa panalangin at sa pagbabago at sa pagbibigay ng pagmamahal sa kanila. Huwag natin sisihin, huwag tayo puro sisi, huwag nating gawin na ikaw. Kasi hindi lalong magiging effective yon. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, di ba? Full of grace, full of mercy. So ipakita natin yon. Yon ang pangalawang bagay na dapat natin gawin. Pangatlo, ipakita mo na ikaw ay magandang halimbawa. Be a good example. Kasi kung makikitaan ka nila, ikaw mismo, nakikita nila yung action mo. Hindi lang by words, but by action. Mag-iisip sila, bakit pa mayroong peace itong taong ito? Itong nagmamahal sa akin. How come he's got that peace and serenity? Diba? So, ang isipin nila, ano ba ang meron ang tao na ito? So, yun ang magiging question sa kanilang mind na magpapalapit sa kanila, sa Panginoon.
Kasi nakikita nga sa action mo na iba ang ipinakikita mo, na iba ang galaw mo. Hindi mo sila dinidiscourage o hindi mo sila sinisisi, hindi mo sila pinagagalitan, kundi minamahal. Mahal kagaya ng pagmamahal ni Kristo. Pang-apat, at ito ang isang pinaka-importante. Isuko mo talaga sa lahat sa Diyos. Kagaya ng sinabi ko, He is the only one that can change the person. Bigay natin sa Kanya lahat. Kasi alam mo, sabi sa Bible, sabi sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko ng bagong puso ang pusong bato, bagong spirito. Imagine that, aalisin niya yung hardness ng heart. Hindi natin kaya, di ba? Tanging Panginoon lamang kasi siya lang ang merong capabilities at siya lang ang nakakakita sa puso ng bawat isa. Sa puso mo at sa puso ko. Kaya isuko natin sa Kanya lahat-lahat. So, tandaan natin na hindi tayo ang makakapagpabago. Si Lord lamang, siya ang nangako at siya ang gagawa para sa akin at para sa iyo. Tandaan natin. So, sino ang nasa puso mo at nasa isip mo habang nakikinig ka sa mensaheng ito? So, una, ipisuko mo sa Diyos, ipag-pray mo siya, mahalin mo siya, at ipakita mo ang liwanag of Christ, the light of Christ. Yun ang apat na dapat nating gawin. Hindi lang tayo gagawa ng bagay na magiging tayo ang magbebenepisyo, kundi it both parties. Yung inaisip mo, na pinagpe-pray mo ngayon, mag-change, and so are we. Then after we've done all those things that we discussed, we wait. We patiently wait. Maghintay tayo dahil sa tamang panahon at sigurado kikilos ang Panginoon dahil ganyan niya tayo kamahal. Magtiwala lang tayo. Makikita natin ang pagbabago niya at pagbabago natin dahil kumilos ang Panginoon. Siya ang bubuo ng lahat. Na-experience ko yon, kapatid. From experience, I gave it all to Christ dahil hindi ko na talaga kaya. And I know, yung tao na yon na mahal ko, she or he did the same thing for me as well. Kaya kami buo. Napaka-importante, di ba? Basta't the light of Christ is with us. Kung na-bless ka, like naman dyan, subscribe and share. Para yung algorithm ng YouTube, ma-share niya ito at marami pang ma-bless at marami makapakinig. Dahil alam ko, it helped me and it will help you and it will help others. So, salamat sa oras. Hanggang sa muli. God bless. Stay safe. Stay loving. The best is yet to come. Sa buhay mo, sa buhay ko. Panalangin, kapatid. Okay? God bless. At tandaan, hindi tayo ang makakapagpabago sa mahal natin or sa taong gusto natin magbago, kundi Diyos lamang. Okay? Kita ulit tayo ha. Okay. God bless. Bye. Peace.